patuloy sa ating pagtalakay ng iba't ibang mga katangian ng ating Panginoon, which we have entitled Beholding God, sapagkat gusto natin na linawin ang layunin kung bakit tayo tumatalakay sa iba't ibang katangian ay upang tayo ay magkaroon ng paghanga sa ating Panginoon. Ito'y magdudulot sa atin na atin siyang mahalin pa ng gusto, sapagkat ang Panginoong unang nagmahal sa atin ay hindi lamang nagpapamalas ng kanyang mga katangian, ngunit ito ipinararanas din niya mismo sa atin. It is one thing to showcase or to just show off a attribute or an attribute, but it's another thing for us to experience it firsthand. Iparanas sa atin ng Panginoon yung kanyang iba't iba na katangian. Ito ay nangangahulugan ng ating Panginoon ay may layuning tayo ay mahalin, pangalagaan at pag-ingatan para ito sa kanyang kalawalhatian at para sa ikabubuti natin ng mga hindi nararapat na makasalanang mapagbiyayang tinubos ng kanyang anak, ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ko pong ibahagi ang isa sa maaaring maglinaw ng ating layunin ng pagtalakay ng mga katangian ng Diyos. Ito po ay kinuha ko mula sa Knowing God na aklat ni J.A. Packer when he was quoting one of the sermons of Charles Spurgeon dito po sa kanyang aklat in pages 13 and 14 of Knowing God. Sabi rito, walang paksa ng pagmumuni-muni ang higit na magpapakumbaba sa isipan kaysa sa pag-iisip tungkol sa Diyos. Ngunit habang ang paksang ito ay nagpapakumbaba sa isip, lalo naman itong pinapalawak o pinalalawak ito. Ang taong madalas mag-isip tungkol sa Diyos ay magkakaroon ng mas malawak na pag-iisip kaysa sa taong abala lamang sa makitid na mundong ito. Ang pinakadakilang pag-aaral para sa pagpapalawak ng kaluluwa ay ang kaalaman tungkol kay Kristo, sa Kanya na ipinako sa krus at ang pagkaunawa sa pagka-Diyos sa maluwalhating Trinidad. Walang ibang bagay na higit na magpapalawak sa talino at magpapayaman sa buong kaluluwa ng tao, kundi ang taimtim, masigasig at tuloy-tuloy na pagsasaliksik tungkol sa dakilang paksa ng pagka-Diyos. So ito ay hindi lamang nagbibigay ng humility, no? Our minds, our entire self, governed by the mind, should be humbled down. Pero hindi lamang ito nagpapakumbaba sa atin, ngunit at the same time pinapalawak nito ang ating kaisipan, sapagkat tinutuklas natin kung sino ang ating Diyos na lumikha at tumubos sa atin. Ito ay nagbibigay ng hindi lamang ating wasdong pananaw tungkol sa ating Panginoon, ngunit nagpapalawak o nagpapayaman sa buong kaluluwa ng tao. So with that said, ang atin po ngayong magiging paksa o magiging katangiang tututukan ay ang kawalang kakayahang magdusa ng Diyos. Sa English, ito po ay tinatawag nating the impossibility of God. Ngayon sa etymology or etymology, again, etymology means the origin of words, saan ba nagmula ang mga salita. Ang impossibility ay pinaghalo-halong ibig sabihin no, tapos ay passion. Minsan iba na ang kahulugan ng word na passion sa ating panahon ngayon. Minsan pag sinasabi nating passion, ito yung ating nais gawin or the desire na gawin natin. Minsan tinatanong sa mga interview sa trabaho, what is your passion? Di ba kaya sa school, what are you passionate about? But passion here is defined as suffering o yung mga pasakit. Kaya di ba nagkaroon ng pelikula patungkol kay Kristo noon, ang title ay The Passion of Christ. Ibig sabihin, the sufferings or the pains of Christ. And again, yung word na ability, ibig sabihin, kakayahan. Kaya, pag ito'y pinagsama-sama sa isang salita, impossibility, tinutukoy nito ang kawalang kakayahang magdusa ng Diyos. God is incapable of pain or incapable of suffering. Ito'y mahalagang linawin natin. Later on, titingnan natin yung kahalagahan sapagkat mayroong mga talata sa Biblia na nagpapakita na tila ang Diyos ay nasasaktan. Ano po? Again, ito'y bunga ng layunin ng Panginoon na ipaunawa sa mga limitado nating kaisipan ng kanyang kalooban, pero hindi nangangahulugan na ang Diyos ay talagang nasasaktan. Ano? Hindi natin masasaktan kailanman ng ating Panginoon. Hindi natin siya magagalusan, maging sa kanyang damdamin. And yes, kahit ang Panginoon ay may damdamin, siya ay hindi nasasaktan. And the other rephrasing is true. Hindi porket hindi siya nasasaktan, ay wala na siyang damdamin. So lilinawin natin iyon ng malinaw. Paano ba nagtatagpo yung dalawang bagay na yon? May damdamin ng Diyos, pero hindi siya nasasaktan. Kaya ang ginawa natin
na pabagat talaga mismo is the God who is capable of emotions yet incapable of pain. Now, ano nga ang kahulugan nito? Ang kawalang kakayahang magdusa ng Diyos o impossibility ay ang katotohanan na bagamat ang Diyos ay may kapasidad ng emosyon, subalit hindi nangangahulugang siya ay may kapasidad na masaktan. Ang kanyang kapasidad ng emosyon ay hindi tulad ng tao na naaapektuhan at nababago ng mga bagay na labas sa kanya. Ang emosyon ng Diyos ay purong desisyon na karugtong ng kanyang kabanalan at hindi kailanman reaksyon. Kumpara sa ating mga nilalang, ang ating mga emosyon is reactions. Reactions. Isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan, na paalala ko na to bahagya nung nakaraan, paalala ko lang din ngayon, na ang ating emosyon ay hindi natin talaga kontrolado. Ang kontrolado natin ay kung ano ang gagawin natin sa ating emosyon na nararamdaman. Pero pagdating sa emosyong ating mararamdaman, hindi natin ito kontrolado. Lagi itong nakasalalay sa kung ano ang ating nararanasan or kung ano ang diwa natin pagdating sa isang bagay. So, halimbawa nga, kagaya nung minsan ay nagagamit kong ilustrasyon, kung may manakit sa iyo, pwede kang sampalin na lang bigla o di kaya naman ay pagsalitaan ng masakit nang wala naman dahilan, ay hindi mo mapipigilang masaktan. Ikaw ay magkakaroon ng mga hindi magagandang emosyon na mamumuo sa iyong kalooban. Pwedeng hindi ka nga bumawi. Dapat lang pala hindi tayo bumawi. So yun ay bunga ng self-control or restraint. But nonetheless, the emotions would still be there. Maaring lumipas yun paglipas ng panahon, but the emotions will be there. Sa Panginoon, hindi ganoon. Hindi apektado ang Panginoon ng kahit anong labas sa Kanya. Kaya pag siya ay nagpahayag ng emosyon, ang kanyang emosyon kumpara sa atin na reaksyon, sa Kanya ay desisyon. It is because He decided to have that emotions or to express that certain emotion at that moment. With all that said, sabi ng author na si Herman Bavinck, itinuturo ng klasikong Kristiyanong ortodoksiya na ang Diyos ay impossible o walang kakayahang magdusa. Ibig sabihin, hindi siya saklaw ng pagdurusa, sakit o mga damdaming hindi niya kusang pinili o kontrolado. So yun, kusa niyang pinilit at kontrolado niya kung ano ang kanyang magiging damdamin. Sa atin, hindi natin kontrolado iyon. With all that said, ang kahalagahan nito ay ito. Ang katotohanan ito ay naglalagay sa mga nilalang ng pananaw na hindi nila kailanman kayang manipulahin ng Diyos. Idinidiin nito ang pananaw na ang Diyos ay hindi natin kayang saktan o paikutin. Hindi natin siya kayang bulahin o aluin ayon sa kung anong ating mga kayang gawin. Itinitindig nito ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos. Kaya ito isinunod natin sa immutability. Kasi kailangan nating unawain to para mas lalo rin natin pang malalim na maunawaan yung immutability ng ating Panginoon. Na ang kanyang mga katangian at mga layunin ay palaging mananatili at ang pagkasapat sa sarili ng Diyos na wala siyang kakailanganin sa kahit anong labas sa kanyang sarili. He is totally self-sufficient, meaning He is totally independent of anything outside of Himself. Mahalaga iyon. Mahalaga ito kasi minsan may diwa ang mga tao na pwede nilang manipulahin ng Diyos kahit hindi nila yon talaga verbally na-express. Makikita natin sa iba't ibang relihiyon na ang konsepto na nila ng Diyos, dahil ang Diyos ay pwede nilang manipulahin, minsan iisipin nila, narinig ko to minsan sa isang mangangaral, sinabi niya na ang mga Diyos ng mga pagano, iniisip nila dati na minsan ay masama ang gising, tas biglang magpapabagyo o magpapalindol, kaya sari-saring ritual ang kanilang gagawin upang kanilang parang palubagin yung loob o aluin o pakalmahin ang kanilang Diyos. Kung ganyan ang Diyos na kinakailangan ng ritual ng mga tao para siya pakalmahin, ito'y nangangahulugang hindi Diyos yun. Ang ating Diyos, ibig sabihin, kung ganun ang Diyos, ibig sabihin ng Diyos ay pwede mong paikot-ikutin, pwede mong bulahin, pwede mong aluin, at hindi ganun ang ating Panginoon. At inaayos din ito ang diwa natin sa pananalangin, lalo na pag tayo nananalangin at tayo may hinihiling sa Diyos, ay iwinawasto nito ang ating pananaw na hindi mamamanipula ng Diyos o hindi natin mamamanipula kung ano man ang itinakda ng layunin ng ating Panginoon. Dahil maaaring tayo ay lumuha sa ating
pagpananalangin, o kaya sa ating pananalangin, baka matukso ka pang samahan mo ng pagsasayaw habang nananalangin ka dahil gusto mong aluin ang Diyos, o kaya baka mabago nito ang isip ng Diyos, o pagbibigyan ka dahil may mga karagdagan kang gagawin. Inaalis nito yung mga ganong diwa at mga ganong kaisipan. God cannot be manipulated because of this truth. He is capable of emotions, yet not capable of pain, and His emotions are totally based on His decisions. Desisyon yun ng ating Panginoon. Kaya nga ang kahabagan nitong ibinibigay sa atin, ay nagbibigay ito sa mananampalataya ng kumpiyansa na ang Diyos ay mayroong estabilidad at may malasakit. Ano? May estabilidad, bakit? He's not capable of pain. Hindi siya mabobola, ibig sabihin. So with all that said, we have a stable God. Pag may sinabi siya, ano man ang mangyari, matutupad yon. Pag may pinangako siya, ano man ang mangyari, magaganap yon. Stable. Diba, ang nais din naman nating mga kasalamuha o mga taong malapit sa atin is stable. Ayaw natin ng mga unstable na mga tao na reactive sa iba't ibang bagay. Kaya isa sa mga bagay na dapat nating i-cultivate bilang mga mananampalataya, self-control. Self-control is the fruit of the Spirit, or the element of the fruit of the Spirit that enables us to be stable in any situations. Now, we'll always said, pero dahil lang Diyos ay hindi capable of pain, He is stable. Pero dahil lang Diyos, though not capable of pain, is capable of emotions, meron siyang malasakit. Pag ang Diyos ay nagpahayag ng awa, tunay siyang naawa. Ito pa matindi. Ang awa niya ay dahil sa sarili niya itong desisyon. Hindi dahil nag-react lang siya. Kaawa-awa naman itong taong ito. Desisyon niya yon. Sa atin, reactive yung ating ganoon . Diba? Pero sa Panginoon, desisyon niya iyon. Kapag siya ay nakaramdam ng awa, siya ay nagpahayag ng pag-ibig. Hindi ko mini-minimize ang awa at pag-ibig as mere emotions, pero alam natin na may emotions involved din. So ang Panginoon, makikita natin, ito'y karugtong kaya nilagay ko sa kahulugan, na ang kanyang emosyon ay purong desisyon na karugtong ng kanyang kabanalan, meaning lahat ng kanyang desisyon na magpahayag ng anumang emosyon ay laging banal. Kahit pag siya'y nagpahayag ng galit. Lagi itong karugtong ng kanyang kabanalan. Meaning, God has perfect emotions. God has perfect emotions. So there. Kaya tayo ay dapat magkaroon ng tibay sa pananampalataya, kumpiyansa o pagtitiwala sa ating Diyos na may estabilidad at may malasakit. Now, ito yung detalyadong pagtingin para mas lalo nating maunawaan yung kawalang kakayahang magdusa ng Diyos o impossibility. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi pinaghaharian ng emosyon. Though capable of emotions, God is not ruled by emotions. He does not act, He does not behave, He does not do things because He was ruled by His emotions. Sa halip siya ang totally naghahari sa kanyang emosyon. Ikalawa, ang Diyos ay hindi maaaring manipulahin o maging biktima ng kanyang nilikha. Hindi pwede ang Diyos na sabihin ay ang Diyos ay biktima ng kanyang mga nilikha. Sabihin ng Genesis 6, ang Diyos ay nalungkot. So, ibig sabihin na biktima siya ng kanyang mga nilikha. Dahil sabi sa Genesis 6 daw, nalungkot ang Diyos na kanyang nilikha ang tao dahil ang kanilang kaisipan sa kanilang puso ay laging masama parati. Pero hindi ibig sabihin nun na ang Diyos ay biktima. Babalikan natin yung talatang iyon maya-maya lamang. Isa pa, ang Diyos ay hindi nakakaranas ng pagkabigo o kawalang katatagan. God never fails. At hindi siya makakaranas ng pagkabigo dahil hindi siya nagbabago. Maging sa kanyang pagpapahayag ng emosyon, walang nababago sa kanyang kalooban at sa kanyang kalikasan. At isa pa, ang pag-ibig, puot, awa at habag ng Diyos ay perpekto, malaya, walang hanggan, at hindi nagbabagong pagpapahayag ng kanyang banal na kalikasan. So there, ito yung detalyadong pagtingin natin pag sinabing kawalang kakayahang magdusa ng ating Panginoon. At ito yung ilan lamang sa mga katangian ng Diyos na iniingatan ng tinatawag nating impossibility of God. Una, ang kabanalan ng Diyos. Banal ang kanyang emosyon, hindi siya nasasaktan, meaning
May integridad siya. Nandoon, kadugtong ng kabanalan ang integridad ng ating Panginoon. Nandoon ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos, immutability. Iniingatan din ito ang pagkasapat sa sarili ng Diyos. Walang kailangan ng Diyos sa kahit sinong nilalang. Hindi kailangan ng Diyos ng pag-alo natin at marami pang iba. Ang Diyos ay perpekto, ibig sabihin, because He is unaffected by anything outside of Himself. At dahil rito, ang Diyos ay tunay na soberano. Hindi siya pinamamahalaan ng kahit sino, hindi siya kayang manipulahin ng kahit sino, pero siya ang namamahala sa lahat ng nilalang. And then of course, yung integrity. When God says something or declares something, He will definitely do it. So there. Kaya nga pansinin natin, sa Biblia ay nilalahad na ang Diyos ay hindi nakararanas ng mga pasakit, pagod at panghihina. Isa sa mga halimbawa dyan ay ito. In Isaiah 40 verse 28, ang sabi, hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Impossible. It is impossible for God to experience pain. Yung impossible kung paggamit sa kasasabi ko ng pangungusap is yung impossible na imposible. Imposible sa Panginoon ang makaranas ng mga panghinang ganito, pagkapagod. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang sang nilikha in 6 days, nung sinabing nung 7th day siya ay nag-rest, hindi ibig sabihin na siya ay napagod. Ang ibig lang sabihin nun, on the 7th day siya ay huminto dahil tapos na ang paglikha. Siyempre pag tapos na, hinto na. So, huminto na ang ating Panginoon. He rested not because He was tired, impossible nga ang Diyos, but because creation was already completed during that time. So, there. Isa lamang ito sa mga talata na nagpapahiwatig na ang Diyos ay hindi nasasaktan. Paano po ang Panginoong Jesus? Because He acquired human nature. Di ba nga kailangan natin minsan, without separating His two natures, na hindi pinaghihiwalay ang kanyang dalawang kalikasan, we must do distinctions. Pinag-iiba natin, halimbawa, yung mga katangian ng kanyang pagka-Diyos at katangian ng kanyang pagkatao. Siya ay immutable in His divinity, pero not immutable in His humanity. He is capable of passions sa kanyang humanity, but impossible sa kanyang divinity. So there. So yun, sana malinaw iyon. Sa pagka-Diyos ng ating Diyos, hindi siya nakakaranas ng mga pagdurusa. Kaya nga kasabay nito, ipinapahayag din sa Biblia na ang Diyos ay naglalahad ng emosyon. Ito man ay emosyon ng kasiyahan at awa o maging ng mga kalungkutan, paninibugho at galit. Hindi na rin natin maitatanggi o hindi rin natin maitatanggi yan. Gaya ng Genesis 6:6 na kinote ko noong nakaraan, anong sabi? Nalungkot ng Panginoon. Na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. May pagkalungkot at pagkalumbay. Pero pinaliwanag ko na ito noong nakaraan, this is an expression of God's holiness, not of any capacity of Him changing His mind. Ito expression ng kanyang kabanalan. Exodus 20 verse 5, ang sabi rito, huwag daw tayong gumawa ng Diyos-Diyosan. Bakit daw? Dahil ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. So, ang ating Panginoon ay siloso. Siya lang ang may karapatang maging siloso sapagkat tayo ay nilikha niya para sa kanyang sarili. So, there. It is righteous jealousy. So, ang Diyos ay mapanibughuin na Diyos. Isa pa. Sabi dito, sinong nakakaalam, Psalm 90:11, ng kapangyarihan ng galit mo? So, ang Diyos ay nagagalit. At ng iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo. So, ang Diyos ay capable ng pagiging galit. Ephesians 4:30, at huwag ninyong palungkutin, do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag ninyong palungkutin ang banal na Espiritu ng Diyos, na sa pamamagitan niya ay tinatakan kayo, para sa araw ng pagtubos. We are sealed by the Holy Spirit of promise, or sealed with the Holy Spirit of promise unto the day of redemption. Pero hanggang sa glorification, nagtitiyak ito ng ating glorification. So, hindi natin may tatanggi na ang Diyos ay capable of emotions. Ilan lamang ito sa mga talata na nagpapakita noon. Kaya nga kailangan nating tandaan,
upang maunawaan natin ng wasto ang pagtatagpo ng emosyon ng Diyos at ng kawalang kakayahan niyang masaktan, isang susi ang isaalang-alang ang kanyang espiritualidad. Yung tinatawag nating the spirituality of God. Nung nakaraan, medyo nabanggit ko yung simplicity. Dadakuan natin yun eventually. The simplicity of God. God is not comprised of parts na pinagsama-sama. Kaya nabuo ang isang Diyos, hindi ganoon. Pero dito, isa lamang sa mga susi, hindi ko sinasabing ito lang ang susi, isang susi ang isaalang-alang ang spirituality ng Diyos upang mapagtagpo natin ang emosyon ng Diyos at ang kawalang kakayahan niya na masaktan. Sabi sa John 4:24, ang Diyos daw ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Now, pag tinignan natin yung konsepto, yung katotohanan na ang Diyos ay Espiritu, it will click. It will make sense kung bakit ang Diyos, though capable of emotions, is not capable of pain. And it would also make sense how God's emotions are purely decisions instead of reactions. Anong meron ang tao na wala ang Diyos? Pero bagamat meron ang tao nito, ito ay nagsisilbing limiter sa kanya. Ano yun? Katawan. Yun ay isa sa mga malaking kaibahan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At dahil rito, ang emosyon ng isang tao na may katawan ay hindi lamang ikinoconsider yung kanyang spirit. Siyempre, we have to consider the spirit na kaya mayroong mga kamalian sa ating nararamdaman at hindi tayo dapat nakikinig sa ating nararamdaman. Hindi ang emosyon dapat ang basihan ng ating mga pagkilos at ng ating pagdidesisyon, bagamat hindi natin inaalis na tayo may kapasidad para sa emosyon. Pero kaya ang ating emotions are reactions. At kapag tayo may nararamdaman, lalo na pagka negative emotions tayo ay nasasaktan, ay dahil ng katawan. Ang emosyon natin hindi lamang basta isang bagay na may kinalaman sa ating espiritu, pero ang ating katawan ay may kinalaman dito. We are all what? Hormonal beings. Hormonal. Meron tayong tinatawag na mga hormones or neurotransmitters. Meron tayong amygdala. Hindi ko alam kung pamilyar kayo sa amygdala. Sa ating utak, ito yung bahagi, maliit na bahagi ng utak. Maliit lang siya nandito sa loob ng utak natin. At siya yung tinatawag na emotional center of the brain. Naglilingas ito base sa kung anong nararanasan natin at kung ano ang diwa natin. Na halimbawa ay may isang bagay tayo na ninanais, kunwari, tas nakikita natin ng malinaw na hindi ito nangyayari, ang ating amygdala ay ituturing itong isang threat. At pag itinuring itong isang threat, ano mangyayari? Pag niningasin niya yung mga emotional centers ng brain at yung mga neurotransmitters or hormones sa ating katawan upang tayo makaramdam na tayo at threat. For example, cortisol, kung alam nyo yon. Ang cortisol ay tataas. Yun yung tinatawag natin na stress hormone. Tapos sa kasabay ng pagtaas ng cortisol, bababa ang serotonin at dopamine mo. Serotonin is yung ating tinatawag na neutralizer. Default mode tayo pag may serotonin. Bababa yon. Bababa din ang alin? Ang dopamine. Ano yun? Pleasure hormone. Anong tataas? Stress hormone. So, ano mangyayari? You'll have that feeling of anxiety. Ang Diyos walang ganun. Tapos when we have feelings of anxiety, ramdam ng katawan mo ang sakit. Especially yung tension dito sa dibdib. Pero ang Panginoon walang ganung limitasyon. Compared to us, na spiritual and hormonal, ibig sabihin physical din tayo, pero nagiging specific lang ako, hormonal, ang ating Panginoon is not hormonal. Tapos siya sa kanyang spirituality ay perfect, sinless, holy. Talaga ang ating Panginoon. So therefore, His emotions cannot be compared with ours. Hindi pwedeng ihambing kagaya ng sa atin. Bigla tayong magkukonklusyon,
ay ang Panginoon nalungkot, ibig sabihin, nasaktan natin siya. Hindi. Hindi natin siya kailanman nasasaktan. Ito ay kinilala ng confession natin. Tingnan nyo kung paano ito idinugtong ng ating confession sa espiritualidad ng Diyos. I-highlight ko na lang yung part. Sa part ng confession, chapter 2, paragraph 1 ng London Baptist, itong pangungusap na ito, idinugtong sa pagka-espiritu ng Diyos ang kanyang ang kanyang impossibility. Sabi doon in English, without passions. Pero sa Tagalog, siya lamang ang dalisay na espiritu, ang Diyos daw ito, di nakikita, walang katawan, at dahil ito at mga sangkap na pabagubagong damdamin ng mga tao. Dahil daw siya walang katawan, wala siyang pabagubagong sangkap wala siyang sangkap na pabagubagong damdamin ng mga tao. May damdamin siya, hindi sinasabi ng confession wala siyang damdamin, pero wala siyang mga sangkap ng pabagubagong damdamin ng mga tao. Ano nga yun? Wala siyang hormones. Hindi kagaya natin. Meron tayong mga hormones, may mga neurotransmitter tayo, at marami pang iba. Tingnan nyo, pagka tayo masaya, pagka tayo hinormone check, so mababa ang ating cortisol or stress hormone, mataas ang ating serotonin at ang ating dopamine. Ganun na nangyayari. So tayo dahil hormonal ay may mga bagay na ganito, maraming umi-epekto sa bugso ng ating damdamin, and God doesn't have any of those. Dahil wala siyang katawan. Sabi nga ni Stephen Charnock mula sa kanyang aklat na ito, ang Diyos ay isang dalisay na espiritu, malaya sa lahat ng mga silakbo ng damdamin at mga kahinaan ng mga nilalang. Free doon sa mga silakbo ng damdamin at kahinaan ng mga nilalang. So there. Kaya ang punto dito, ang Diyos kumpara sa tao ay walang katawan. Kaya wala siyang mga pisikal na limitasyon. Ang emosyon ng Diyos kumpara sa tao ay hindi apektado ng mga hormonal na reaksyon na nagbabago-bago ayon sa iba't ibang sitwasyon. So there. So mahalaga itong bagay na ito. At muling pagdidiin, ang emosyon ng Diyos ay kanyang desisyon at hindi reaksyon. Tingnan nyo, hindi natin magawa yun. Halimbawa, kayo ay nasa panahon na kayo ay natatakot. Although ito ay hindi natin dapat i-dismiss altogether kasi at least ang kunin natin dun ay yung, ang tawag dito, di ba may kasabihan tayo, it's the effort that counts. Di ba sometimes it's the effort that counts. So it's the thought that counts. Parang ganon. Tama ba? It's the thought that counts. Pero pag may taong nakikita kang ikaw talaga'y lumung-lumo dyan, tapos sasabihin sa'yo, huwag ka nang malungkot. May nagbago ba? Nabago ba yung pakiramdam mo? O kaya sabihin, ikay takot na takot. Kalma ka lang. May nagbago ba? Wala. Why? Because we cannot dictate our emotions. Yun yung punto doon. We just cannot. Ang punto, hindi natin kaya yung ginagawa ng Diyos that we decide what to feel. That's why we don't always have to listen to what we feel. Yun yung isa sa mga punto na kailangan natin na tandaan. Pero ang Diyos, it's the exact opposite. Every emotion that He has is His decisions. Pag ayaw niya malungkot, hindi siya malulungkot. Pag gusto niyang malungkot, siya ay malulungkot. Pag gusto niyang masaya, siya ay masaya. Pag gusto niyang siya ay galit, siya ay galit. So yun. At lagi itong karugtong ng kanyang kabanalan. Kaya nga maling itanggi na ang Diyos ay walang emosyon dahil sa wala siyang kapasidad magdusa, at mali ding itulad ng kanyang emosyon sa mga taong may kapasidad magdusa. So mahalaga yan na ating i-consider o isaalang-alang. Kasi pag itinanggi natin na ang Diyos ay walang emosyon dahil wala siyang kapasidad magdusa, parang actually ginawa mo ang Diyos na impersonal God. A God that does not relate to His creatures. Hindi ganoon ang Panginoon. God relates to His creatures. So, yun. Kaya nga, sabi dito ni R.C. Sproul sa kanyang aklat na Love by God, I quote in Tagalog, kapag pinag-uusapan natin ang kalooban ng disposisyon ng Diyos, agad tayong naharap sa mga tanong na ibinabangon ng klasikang doktrina ng impossibility ng Diyos. Minsan, ang impossibility ng Diyos ay ipinapahayag sa paraang pilosopikal na inilalarawan ang Diyos bilang lubusang walang kakayahang makaramdam.
sa hangaring pangalagaan ng hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos at ilayo siya sa anumang mga damdaming nakadepende sa mga kilos ng nilalang at upang tiyakin ng palagian at ganap na kalagayan ng lubos na kagalakan sa Diyos. Ang diin ay napupunta sa ideya na siya ay walang damdamin. Ngunit inaalisan nito ang Diyos ng kanyang personal na katangian at iginagawa siyang tila isang impersonal na puwersa o parang walang anyong kosmikong enerhiya lamang. So never deny that God is capable of emotions kasi in so doing, ginagawa natin siyang impersonal na Diyos. Hindi ka pwedeng makisama or to fellowship with an impersonal God, a God who does not feel, a God who is incapable of emotions. Ano ba ang layunin kung bakit binigay ang mga means of grace? That is to fellowship with who? With God Himself. So yun. So mahalaga na pagtagpuin natin kasi pinagtagpo ito ng Biblia, yung emosyon ng Diyos at yung kawalang kakayahan niya na magdusa. He does not feel the way we do. Yun, sa madaling salita. Anong aplikasyon nito? What can we get out of this? Ano po? Muli, ang aking paalala, ginagawa natin ang serye sa mga katangian ng Diyos as a preparation to our series about the Lord's Day. Kasi upang ating makita yung kahalagahan ng araw ng Panginoon, kung bakit niya ibinukod at dapat natin isaalang-alang na talagang sambahin siya sa buong araw ng linggo na ibinukod niya, ang unang paghahanda na dapat nating gawin ay kilalanin natin ang ating Panginoon kung sino siya. Bakit ganoon? Kasi worship is a response to who God is. It is our response to our experience of His character and attributes. It is our response to who God really is. Kaya ang mga bagay na ito, pag ating tinatalakay, we will draw applications out of that character of God na ating tinitingnan. Para din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi lamang sa larangan ng pagsamba. Una, mayroon tayong kumpiyansa na ang Diyos na tumubos at namamahala sa atin ay hindi manhid. Siya ay Diyos na may damdamin bagamat hindi pinaghaharian ng damdamin. Ano? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pakatangan ng Diyos na hindi siya nakakaunawa sa ating kalagayan. At hindi natin pwedeng pakatangan ng Diyos na siya'y walang pakialam sa atin. That He is indifferent towards us. There may be times that we are going through difficult situations or difficult challenges at hindi kaagad natin nararanasan yung kaginhawahan na ating hinihintay. Pero hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay manhid sa atin at hindi nakakaramdam. Ibig sabihin lang nito ay ginagamit ng Panginoon yung sitwasyon na yon sa ibang layunin. Iba lang siguro ang ating naging perception. Gusto natin kaagad ng ginhawa, pero dahil hindi yun ang binibigay ng Diyos, ang ating konklusyon ay therefore conclude that God is heartless. Siya ay manhid. Lagi nating tatandaan ang layunin ng Panginoon sa pagpaparanas sa atin ng mga sitwasyong nahahamon tayo ay upang tayo iwangis sa imahe ng kanyang anak na si Jesucristo. It doesn't mean that He is not feeling our pains. Actually, He does. That's why He sent His Son to be the propitiation for our sins. Hindi lang siya ruled by emotion. Ikalawa, iwinawas to nito ang ating motibo sa ating pagtalima sa kalooban ng Diyos. Na ang ating layunin ay upang siya ay luwalhatiin sa halip na manipulahin at iayon ang kanyang kalooban sa atin. Diba, iniwinawas to niya, it molds, it puts our motives in obedience to God in its proper place. Minsan kasi iniisip natin, o baka marahil natutokso tayo minsan isipin, na gagawin ko ito para sa Diyos, baka sakaling matuwa siya at gawin din niya ito para sa akin. Now, by understanding the impossibility of God, He is capable of emotions, not capable of pain. At the same time, because of that, hindi natin siya kayang manipulahin. Mawawasto ang ating diwa at ang ating motibo kung bakit tayo tumatalima o sumusunod sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi natin sinusunod
dahil gusto nating i-move yung kanyang mga kamay towards our will. But instead, ang ating magiging motibo with all that said ay upang luwalhatiin siya. Obedience ought not to be self-driven. Ano po? Hindi tayo self-driven pagdating sa ating pagtalima sa Diyos. It should be God's glory-driven. Huwag na nating tangkaing manipulahin ng ating Panginoon maging sa ating pagsunod kasi it would never work. At isa pa, ito'y kalapastanganan sa ating Panginoon na tangkain siyang manipulahin knowing that no one could ever manipulate Him. So, yun. Nasa halip ang kanyang kalooban ng iayon ng Diyos ang kanyang kalooban sa ating kalooban, ang ating kalooban instead sa ating pagtalima, ang ating iniayon sa kalooban ng ating Panginoon. Isa pa, iwinawas to nito ang ating pagtrato sa damdamin. Na bagamat hindi natin dapat itanggi na ang tao ay may damdamin, subalit hindi dapat tayo pinaghaharian at nagdedesisyon ayon sa damdamin. Ephesians 5:1. Therefore, beloved, be imitators of God. Now, with all that said, alam natin tiningnan natin yung differences between yung sa emotions ng Diyos at emotions ng tao. At the same time, ang tao is capable of pain, unlike God, who is incapable of pain. Now, considering all those factors, the impossibility of God also teaches us that since we are to pursue mirroring of God, hindi man tayo magiging Diyos kagaya na sinasabi ng mga Mormons, but we have to what? Be imitators of God. At least iwinawas to ng impossibility of God kung paano natin dapat tingnan ang ating mga damdamin. Isa sa mga pinaka napapagod na paraan mamuhay ay sa bawat mulat ng iyong mata. Sa bawat panahong mulat ng iyong mata, ay ang iyong mga pagkilos at direksyon ay base sa kung ano ang nararamdaman mo. Nagagawin mo ang isang bagay kasi nararamdaman mo ito. Ito ang nararamdaman ko, therefore gagawin ko ito. Nararamdaman ko ito, therefore hindi ko ito gagawin. Hindi ito ang tamang pamumuhay na nilayon sa atin ng ating Panginoon. Huwag mong itangging may emosyon tayo. Pero huwag mong pakinggan ng emosyon pag gagawa ka ng desisyon. We are supposed to be conviction-based individuals, not emotion-based individuals. Let emotions be in its proper place. Results. Di ba ang resulta ay sa wakas, hindi sa simula. Isang kahangalan na magsimula ka sa isang bagay na dapat nasa wakas. Magsisimula ka sa conviction. Ano man ang nararamdaman mo sa makatuwid, ay hindi ka magdidesisyon base rito, kundi base sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos that you are convicted is true, that you are in agreement with, and that you trust. So, yun. So, hindi dapat tayo ruled by emotions, but instead, using God's Word and His will and the grace of God, we rule our emotions. Be masters of our emotions. Hindi man natin makontrol kung ano mararamdaman, may self-control tayo para alamin kung paano tugunin o kumilos na pigilan o kaya huwag padala sa kung ano ang ating nararamdaman. We may not control what to feel, but we can control how to respond to what we feel or what to do with what we feel. Isa pa, hinihimok tayo nito na maging mapagbantay na salit na tayo ang hulmahin ng ating damdamin, sumasandal tayo sa biyaya ng Diyos upang mahulma ang ating damdamin. Baga nagiging mapagbantay tayo alerto. Ay, ang mga ganitong sitwasyon nagdadala sa akin sa ganitong damdamin. Iwasan mo. Diba ganun lang kasimple? Pagka ganoon. So, ang bagay na iyon ay nagdudulot sa atin na maging mapagbantay. O kaya naman pag alam mong punong-puno ka na ng damdamin sa iyong sarili at hindi ito wastong damdamin, ay ang gawin mo ay lumayo ka muna. Kaysa ikaw ay sumabog bigla. Dahil may limitasyon ang tao.
Ilan lamang yun sa mga bagay na hinihimok sa atin. Tayo ay maging mapagbantay. Mapagbantay sa ating sarili. Nasalit na tayong hulmahin ang ating damdamin. You are the product of your emotions. Hindi dapat ganon. Our emotions should be the product of our convictions. Hindi yung tayo, we become the product of our emotion. So there. So yun lang. At bagamat marami pang iba na maaari tayong talakayin tungkol sa impossibility of God and its applications, hanggang dito na lamang po muna. Any questions? This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.